Okay, good morning. So, 5:30 ng umaga. Yan, kung makita nyo, meron ng net. Hopefully, na-cover ko naman lahat. At, ayan. So, kahapon, hindi pa ako nakapag-transfer. Pero, ito yung ginawa ko. Pinaveran ko muna ng net. And, tapos na rin yung pagpapagawa. If in any case, curious kayo sa gastos, umabot ng 43,000 ang ginastos ko dyan. So, may 15 polycarbonate yan, yung 2-layer polycarbonate. Tapos mga accessories, tapos mga flat bar. Yan. So, inabot ng 43. Kasama na yung sahod. Sa materyales na umabot ng yan 37,000. Then, sa labor, 6,000. Yung binayad natin. Pero halos, 2 araw lang yung ginawa. Kayang-kaya naman. Mabilis lang. Masyado mainit lang kaya minsan pagtanghali hindi ko talaga sila pinapagawa or depende sa kanila kung kaya, pero pag hindi talaga kaya pinagpapahinga natin sila. Pero kung hindi naman siguro masyado mainit, baka kayanin ng 1 araw, pero parang hindi, mga 2 araw siguro minimum, 2 araw. Anyway, ayan. So pwede din tayo mag-start, mag-unti-unti magtanim dito, pero mamaya lilinisin ko na lang muna. Pero ayun, yung malaking container na yon, yan yung compost ko. Nilagyan ko na ng lupa, so pupunuin ko na lang ng lupa para mag-transfer tayo ng mga tanim. Yan. So baka itong cherry tomato, pwede ko nilipat dyan. Para mamaya, para susunod masubukan na natin dito. Yan. So ito, pwedeng ibaba ko na lang din muna to. Ayan. Hindi nakaangat. So nag-refill na rin ako dito, mga 1.5 liters pati doon. Medyo maaga tayo nag-refill. Ayan. So may ginawa akong tawag dyan, wire. Ayan. Alambre. Para matulak lang ng konti yung net papunta doon. Tingnan natin. Medyo okay naman yung size niya eh. Ayan, medyo uniform naman siya. Ito lang yata yung pinakamaliit ito. Sa batch nila ng April 10. Ito kasi April, ano ba to? Basta ito yung kasama ng may mga nagka-issue na may leak kasi yung tubo. Yan, ay yung container nila, yung ganitong container. Nga pala. Doon pala tayo mag-start sa isa. Ayan. So ito yung 14, dapat 15 yan eh. Nagkamali ako na tanim ko na mas maaga. Ito yung naglegi kasi umabot ng 3 days doon sa incubation. So tingnan natin kung makarecover pa to kasi ito yung pinakamaliit eh. Ayan. So, goods at makapagtanim na tayo. So, nagtanggal din ako ng ibang ornamentals kahapon. Yan. So, hindi naman yan fully closed. Yan. Pag ginahangin na maangat yan. Pero, hindi siya masyadong tumataas kasi yan, nilagay natin mga ipet-ipet. Yan. Diyan na tayo nag-ipet. Yan. Kung ano pa. So medyo sinecure natin ng konti. Ayan. Dito naman yan, meron tayo, hindi sure baka kasi lumaki yung butas dito pag tagal-tagal eh, kasi sinuksok ko dyan sa loob yung alambre. Tingnan natin. Yan, mukhang okay naman, medyo sinecure ko naman. At mukhang wala naman nakapasok na ibon. So mamaya ito naman ang tatanggalin natin. Yan. Ayusin naman natin yung dito. So goods na. Ayan,
Ano naman yung tanglad natin dito. Ayan. Isin ko lang ito mamaya. Ayan. Yung pinutol natin. Ayan. Medyo lumalaki na siya. So, hopefully maging okay na siya dyan. At makapagbigay na ng bunga. Talong. Ayan. So, dito kasi unti-unti sila namamatay. May mga parang maliliit na gagamba. Yung katulad ng naging problema natin dati. So, ito, dapat mailipat ko na rin to. Yun nga, isasakopin ko yung pesto na yun. At, ayan, confirm naman na bunga to. At, nabuhay. Naka-recover pala. Ayan, naka-recover. Yung kabila, hindi na naka-recover. Tinanggal na natin. Nanilaw na kasi yung pinakahalaman niya. Pero itong isa ay confirm na nabuhay. Ayan. Confirm. Ayun. May bunga rin yata dito. Ayun, no. Hindi pa masyadong kita pero ito. Ito, bulaklak. Pero kasi, ang mangyayari parang bunga, tas may bulaklak sa dulo. Yan yung female flower na pipino. So, ibig sabihin, may isa pa tayong bunga dito. And mamaya i-check ko kung stable pa ba yung pH level nito. So yan. Gagawa tayo mas okay na setup. And kumukontak na tayo ng pwede natin bilhan na styrobox kasi styrobox muna tayo. At least 10 styrobox. Hindi ko sure kung 15 butas ilalagay ko pero yon. Bibili pa tayong pambutas. Kasi 1 inch or 1.25 inch lang yung ibubutas natin tulad ng naisip ko dati. So, ayan. Okay naman dito. Hindi naman siya ganun kaganda talaga ang tubo dito. So, itong mga to is harvest for own consumption na lang. So, ayan. May mga for harvest tayo mga buto dyan. So, goods naman. Unti-unti. So, ito baka set upan na lang din natin. Somewhere there. O kaya doon. Doon saan naman natin pwede i-set up. Pero ito i-set up din natin to. Medyo mabigat to eh. Ito yung dating punong-puno ng halaman. Ayan. So, ayun. Medyo okay na. Medyo okay na. And, maliwanag talaga dito pag lalo na pagtanghali. Kaya nga yung mga ibon namin nilipat doon kasi sobra sila naiinitan. Yun yung sabi. Okay. So mag-start ako magbaklas dito para ma-reset up na natin lahat na nandito at hindi na natin kailangan dumandaan dyan sa may harang natin. So that's it. Ito. Ilan ba harvest nito? Sabihin mo sa April 26, 1 month na siya, plus 2 weeks. So, April 26, mga March 26, April 26, ano ba ngayon? May? Oh, May 10. Sa May 10 pala. May 3 ngayon na. Ayan. So, May 10 harvest na natin tong 5 to. Ito naman nung 5. Yan, kasabayan niya yung 3 yon. Nakita yung 3 yon. Yung 3 doon. Kasabayan niya tong 2 to. Pero itong 2 lang ang naging stable or lumaki ng maayos kasi walang butas yung container nila. Yung iba kasi nagkaroon ng butas kaya hindi masyado naka-recover or nakahabol. Anyway, yun lang. So yun yung activity ko for today. Maglipat-lipat at maglinis-linis dito ng container. Yan, mag-ayos-ayos dito. Mag-set up na tayo dito. Baka dito sa ilalim nito magkaroon tayo ng tawag dito basil. Yan, mga basil. So pwede kong ilipat yung mga basil dito. Kasi mas maliwanag na dito kumpara doon. Okay?
Thank you very much and see you next episode. Bye-bye.